Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay mag-uumpisa na po tayong magrekomenda ng mga senatoriables na maaari nating ikonsidera na malagay sa ating balota. So, hindi ko naman makukumpleto yung 12 senador na maaari nating ikonsidera na malagay sa ating mga balota dahil tinignan ko yung listahan at mangilan-ngilan lamang ang mairekomenda ng inyong lingkod sa inyo at gusto ko rin ipabatid sa inyo na hindi po ako binayaran ng kahit na sino dito sa mga kandidato o mga senatoriables na aking irerekomenda. Wala ho akong matatanggap sa kanila kahit 5 bulag ika nga. Pero syempre, katulad lang din po ninyo, kinakailangan din mamili ako ng aking mga iboboto sa darating na eleksyon na pinaniniwalaan natin na may maiaambag ika nga sa ating Senado sa paggawa ng mga batas na maaaring makinabang tayong lahat. So, sino ang nasa unang listahan natin? Well, sa akin, ang mairekomenda ko po na una, na pwede nating silipin ang record ay si former senator at former PNP chief na si Panfilo Lacson. So, ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali, ay 76 years old na po siya. May edad na po, ika nga. Pero sa nakikita po nating mga panayam sa kanya sa mainstream media at maging sa social media, ay very sharp pa ang tao na to. Siguro gawa ng dati siyang militar, dati siyang pulis at graduate ng PMA Academy. So, disiplinado ang tao na to. So, alam naman natin na mangilang beses din po siyang kumandidato bilang Pangulo. Pero sadyang siyempre, hindi nga po siya pinala dahil hindi naman po siya ganung kapopular. Lalong-lalo na po sa ating mga botante. Siguro dahil hindi ko naman masasabi na hindi siya desirable. Gawa nga lamang na kapares sa sinabi ng mga nauna nating presidente, lalong-lalo na ni former President Rodrigo Duterte, the presidency is not for everyone. So, hindi para sa lahat ang posisyon ng presidente. Iyan ay nakalaan lamang doon sa mga pinagpala. Meaning, suportado ka ng tao, makarisma ka, bagay na medyo siguro sa tingin ko kinakapos si former Senator Lacson nung mga panahon na kumakandidato siyang Pangulo. Ikalawa ay siyempre pondo. Alam naman natin na kapag ikaw ay kumandidato sa ganung kataas o ang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, hindi bibirong salapi ang kinakailangan mong gugulin. Bagamat nagampanan naman niya, siguro, talagang sadyang kapos lang. Alam nyo, aminin man natin at sa hindi, ang labanan sa eleksyon, lalo na sa nasyonal, ay labanan ng may pera. At kilala naman na independyente kung tumakbo si Senator Lacson. Dangan nga lamang at ngayon ay ika nga na imbitahan siya ng administrasyon para
sumali sa kanilang ticket. Kaya siya ngayon ay can afford na mangampanya. Pero maliban doon, marami din naman siyang ambag, sa kanyang tatlong termino bilang senador. So ito, ni-research ko lamang at tingnan natin kung ano-ano ba yung mga batas na naiambag niya sa Senado nung siya ay nanunungkulan pa. So, unang-una na rito, nagulat ako dahil ito ay hindi ko inaasahan ng isang military person na katulad niya ay maiisip ito. So, binabasa ko po ito sa internet. So, ang isa sa mga batas na kanyang naiambag sa atin ay yung Free Irrigation Law for Farmers, Republic Act number 10969. So, maganda yun. So, search nyo na lang at medyo hahaba pag binata ko isa. Ang isa pang batas na kanyang naiambag ay yung anti-hazing law. So, naging kontrobersyal, naging popular yung batas na yan. Lalong-lalo na noong mga nakaraang taon, yung mga mga na-involve sa hazing. So, isa siya dun sa siya ang nagpasa nitong anti-hazing law. Ang isa pa dito ay anti-crime laws. Siyempre, dahil military personnel siya, kaya pagdating sa seguridad ay maalam tong tao na to. So, tinitingnan ko ito, National ID Law. Siya ang nag-sponsor naman nitong bill na to. So, hindi ito yung katulad ng ibang senador na nakaupo lang sa isang sulok at nagyayabang. Ito, PNP Rank Classification Law, Republic Act 11200. So, magaganda yung mga batas niya. Anti-Terrorism Act of 2020, Republic Act number 11479. Sponsor din siya niyan. Easing conversion of municipalities into cities, Republic Act 11683. So, law ending revolving door policy in the AFP, Republic Act 11705. Ito pa, other laws na kung hindi man siya ang author, sponsor o co-author, itong Republic Act number 9163, the National Service Training Program, Republic Act number 9166, Act of Increasing the Base of Pay of the members of the AFP. So, meron akong nakita ritong batas na dental law So, marami po siyang So, marami siyang naging ambag sa Senado nung siya ay nanunungkulan. So, regardless ng affiliation niya, itong tao na to masasabi ko magtatrabaho ito. So, at ang kagandahan pa dito kay Senador Ping Lacson, alam naman natin na ang mga senador ay may taunang budget allocation na napupunta sa kanila. Pero itong si Senator Ping Lacson ay hindi tumanggap o hindi nagpa-allocate ng kahit na anong pera o pondo sa kanyang tanggapan nung siya ay senador, dahil naniniwala siya na hindi dapat humahawak ng ng pondo, ng pera ang isang senador, at ang trabaho lamang ng isang senador ay gumawa ng batas. So, isa rin na pwede natin consider yan na hindi siya timawa sa pera.
Meron tayong mga senador na nakikita diyan, talagang pagdating ng taon ng budget, nangunguna pa sa pagpirma. Di ba? No, naging issue ito kamakailan lang na natabunan naman nung pagkaka-aresto o pagkaka-detain ni former President Rodrigo Duterte sa ICC, pero natakpan nun yung dating issue nung bago mag-Pebrero yung 2025 national budget. So, iba ang magiging mailalatag na trabaho ni Senator Ping Lacson kung nataon na nanunungkulan pa siya. So, pagdating siguro sa ganun ay hindi natin siya mapupulaan. Bagamat meron din naman siyang shared controversies nung siya ay nanunungkulan. Kung tama ang pagkakaalala ko, yung kanyang anak ay na-involved sa custom, nagpuslit ng kung ano, parang ganun yung kaso ng kanyang anak. Hindi lang po natin alam kung ano na nangyari dun sa kaso na yon, dun sa allegation na yon, pero nakaladkad po ang pangalan ni Senator Ping Lacson doon. Dahil siyempre, anak niya yun. Pero maliban doon, siguro naayos na yung problema na yun. Maliban doon, wala na akong maipipintas kay Senador Ping Lacson. May utak tong tao na to. Siguradong mag-aambag sa Senado, gagawa ng batas na maaaring makinabang ang kanyang mga kababayan, tayo. Lalong-lalo na ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas na kung saan dati siyang kabilang. Marami siyang naitulong doon. So kaya malaking bagay yon para sa Armed Forces of the Philippines. Sa ating mga Pilipino, nababantayan niya ang pondo, siyempre, ng bayan. Hindi siya basta-basta pumipirma, hindi siya basta-basta pumapayag na agad-agad ay bibitawan natin bibitawan niya yung kanyang pirma para maaproba ng isang budget, binubusisi niya. So itong taon na to, masasabi kong malaki ang maitutulong. Ngayon, kung tatanungin niyo naman sa akin, Boss Dags, ay nakasiguro ka bang hindi nangungurakot yan? Hindi ko po masasagot yun. Dahil hindi naman natin kilala personal yun. At hindi naman natin kasama araw-araw yun para masabi ko kung siya ay mangungurakot o hindi. Ang sinasabi ko lamang po, ang tao na to ay magtatrabaho. Gagawa at gagawa ng batas na maaaring pakinabangan natin at ng Armed Forces of the Philippines, syempre. So, at syempre, bantay sa pondo ng bayan. Hindi siya basta-basta matatakot dahil, dating general, di ba? So, mukhang hindi mo basta-basta matatakot ng isang Ping Lacson at may utang. Di ba? Lagi ko sinasabi, kailangan sa senador may utak. Ito, may utak na, may karanasan pa. So, 95%. Sige, alisin na natin yung 5%. Kasi syempre, nandun yung question na kung mangungurakot siya o hindi natin sigurado. Pero 95%, maire-recommenda ko si former Senator Ping Lacson para mai-consider nyo na mapabilang sa inyong Magic 12. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang kandidato naman po ang ating ire-recommenda at ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.